Malaki ang panganib. Alam mo kung sana ang tunay na pakay nito ay talagang cultural exchange or whatnot. Pero itong pinakamalaking ebidensya na ma-exchange na ito ay pinagbubungahan, ay bunga din ng siyang institusyon naglalabas ng fake news. Lumabas sa investigasyon ng SeaLight, isang maritime transparency initiative na pinamumunuan ni Ray Powell, na ang Jinan University ang pinakamalaking training destination ng mga Chinese language teachers na nagtuturo ng Chinese-Filipino scholars sa bansa. Sa parehong pag-aaral, iniulat din ang ilang scholar ng naturang universidad ay naglabas ng mga pahayag na umaangkin sa Batanes bilang bahagi ng China. Inilahad din ng SeaLights ang isang mas malawak na network ng mga organisasyon at institusyong Pilipino at Chino na iniuugnay nito sa Chinese Communist Party's United Front System na may papel umano sa teachers training, language testing, curriculum development, internship at job placement sa Chinese language education sa Pilipinas. Dahil dito, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na kailangang higpitan ang pagsusuri sa mga foreign academic at cultural exchange program upang matiyak na ang mga ito ay hindi nagagamit para sa layuning taliwas sa interes ng bansa. At ito ay state-owned and controlled academic institution, yung university na yan. Ngayon, ito malaking ebidensya na itong mga eskwelahan ay ginagamit sa mali. Hindi naman lahat, pero meron dyan mali. Kaya dapat maging masusi tayo, hindi lamang sa university. Kung hindi, sa mga mababang paaralan kung saan may cultural and language and other exchanges ang China. Nilinaw naman ng kalihim na wala pa silang rekomendasyong gumawa ng anumang hakbang laban sa mga naturang programa hanggat hindi pa ito ganap na napag-aaralan at nabeberipika sa pakikipag-ugnayan sa mga kinauukulang ahensya. Nonetheless, this calls for vigilance. Hindi ko sinasabing huwag tayong makitungo. Sinasabi ko lang, pag nakitungo tayo, dapat alam natin na baka may masamang pakay. What we are Maging tuloso tayo. Samantala, itinuturing ni Defense Secretary Gilberto Teodoro na posibleng bahagi ng foreign malign influence ang operasyon ng mga pagawaan ng substandard at posibleng may radioactive na bakal sa Pampanga na ni-raid kamakailan ng mga otoridad. Ayon sa kalihim, hindi lamang kalidad ng bakal ang nakasalalay dito, kundi ang posibilidad na ginagamit ang naturang operasyon bilang daan para sa iligal na aktibidad na maaaring makaapekto sa pambansang seguridad. Katulad ng mga ginagawa doon sa Sanja, katulad ng Chuanxiong sa Magalang, yan ay hindi lang bakal ang problema dyan. Ang problema dyan ay ginagawa itong pugad ng mga illegal na activities. Kung pag-uusapan lang natin yung bakal, substandard na, madumi pa. Tapos yung mga pananamantala sa trabahador. So, ito ay isang form lang. Marami pang mga pamamaraan kung papaano tayo nasasubvert ng foreign and malign influence. Ang paggamit ng substandard na materyales ay maaaring magpahina sa kritikal na infrastruktura ng bansa, habang ang pagpasok ng hindi tiyak na pinanggalingang scrap materials ay nagdudulot ng panganib sa seguridad at kaligtasan ng publiko. Ayon pa kay Secretary Teodoro, ang ganitong mga aktibidad ay bahagi ng mas malawak na banta ng foreign malign influence kung saan maaaring gamitin ang mga lehitimong negosyo bilang panakip sa mga gawaing labag sa batas. Humihina ang ating infrastruktura at kritikal ang infrastruktura natin. Pangalawa, ito'y madumi na proseso. Nakakapinsala sa ating mga kababayan. Ito ay tinatawag na, mga ito ay induction furnace process. Ginawang obsolete yan, proseso na yan sa China. Anong ginawa ng China? Dinonate dito na libre, na hawak ng mga galamay nila. So ito ay potentially syndicated
malign and subversive activity sa Pilipinas at criminal activities. Dahil dito sinabi ng kalihim na kailangang palakasin ang pagbabantay sa mga industriyang may direktang epekto sa seguridad ng bansa, lalo na sa mga materyales na ginagamit sa mahahalagang infrastruktura. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.